daw nakikipagtaguan sa paghahanap ng mga kainang ito. Pero kapag natsyempohan na ang mga ito, sulit daw ang kabusugang naghihintay sa inyo. Hindi maitatanggi ang hilig ng mga Pinoy sa pagkain. Kaya naman, exciting para sa atin ang samot-saring mga restaurant na patok ngayon. Pero aminin, hindi tayo parating nakakakain sa labas dahil ang resulta nito, bulsang butas. Pero may solusyon kami riyan. Bakit hindi subukan ang mga hole-in-the-wall resto o yung mga simple, maliliit, at tagong mga kainan na handog ay chibog na budget-friendly. At para hindi na kayo mahirapan pa sa paghahanap ng mga hole-in-the-wall na kainan na wallet-friendly na, masarap pa, naku, kami na ang maglilibot para sa inyo. Alright! Sinong mag-aakala na sa residential street na Scout Gandia sa Quezon City, may kainan palang matatagpuan? Hey guys! Nako! Hindi nyo na kailangang mamasahe pa papuntang Cebu para matikman lang yung kanilang famous chorizo. Sa labas, mukha itong sari-sari store kaya hindi mo aakalaing may kainan ito sa loob. Pinagmamalaki namin yung product namin sa family recipe kasi from Cebu. And also, since chorizo yung sinaserve namin, gumawa kami ng different kinds na pwedeng gawin sa chorizo. Like, gumawa kami ng burgers, gumawa kami ng wraps. Yung mga prices ng food namin talaga dito is mura and alam mong quality yung food na kinakain mo. Ang kaibahan ng Cebu chorizo sa ordinaryong chorizo o longganisa, mas malinamnam daw ito dahil equal ang portion ng laman at taba. Bilog ang hugis nito at sweet and spicy ang lasa. Bukod sa Cebu chorizo, matitikman din dito ang paborito niyong almusal all day long. At ang good news, swak sa sarap at swak sa budget. Ito yung kanilang chorizo rice meal. Meron silang kamatis, merong atsara, merong 8 piraso ng chorizo. And of course, the egg. At meron silang suka na hindi basta-basta suka. It's pinakurat. Ang price nito ay 150 only. Pero sa iba pong mga restaurant na high-end, this will cost 350 pesos. Baka kasama ho ang kutsara at saka plato. Ito po kasing chorizo de Cebu na to, very famous sa Cebu. Ito, it's either piniprito nila or inihaw. Nakapaglalaway yan na, idadunk ko muna sa suka. Kasi kaya ako ginaganito para mas ma-absorb niya yung suka. Kasi po, I'm a suka lover. Maasim. Maasim-asim. Ang sarap papukin naman ito. Dahil matamis yung chorizo, and then yung suka, maasim at maalat. Bagay na bagay po sila. Pwede sila magkatuluyan. Perfect. Pagdating sa breakfast, pwede ba namang mawala ang all-time favorite nating tapsilog? Mas sosyal ang version nila rito. Pero ito pong tapa nila ha, Angus beef. Hindi ho basta-basta tapa, ano? Sa iba, pag nag-order ka ng ganito, yung iba pa nga hindi Angus beef eh. Pero ang cost ito mga 250, 280, mga ganyan. Pero dito, sige, hulaan nyo how much to. Again, it's only 150 pesos. Talap. Dahil ang ginamit nila Angus beef. Oh my God! Sobrang linamnam. Ang sarap ng trabaho ka na. Binabayaran ka na, kumakain ka pa. Extra rice nga po. 6. Bita rin dito ang iba pang mga pagkaing may chorizo, gaya ng chori burger na gawa sa pandesal, mayonnaise, tomatoes, onions, chorizo patty, ketchup, atsara, and lettuce. Chori burger! Nagsimula yan sa Boracay, di ba po? Tapos after nun, may mga nag-come up na ng mga iba-ibang mga chori burger. So, pero, ang pinagkaibahan ng chori burger nila dito ay chori, meron silang atsara, look at this. Sa iba po, ang price daw nito ay 350 pesos. Wow, baka kasama na yung waiter. Pero dito po, naku, guess how much? Lower.
Lower pa. Oh, ano to? Parang halos wala nang babayaran. 90 pesos lang po sa kanila yan. Look at this! Guys, sorry. Higit pa sa 90 pesos ang lasa niya. Ang panalo pa dito, meron siya mga fresh vegetables. Sorry, ang sarap. Sa Anonas Extension sa Sikatuna Village sa Quezon City, may naispatan din kaming kainan na patok sa panlasa. Alright, speaking of inihaw, ay nako! The good news is, may nahanap kaming hole in the wall na nagsiserve ng iba't ibang klase ng inihaw. Naku, mga grilled items na gusto mo, come on down. Kaya guys, mga inihaw lovers, brace yourselves. Naku, Dito kasi nakita namin na onti lang yung merong nagluluto dito ng ihaw. So, pinag-aralan na maigi. Okay naman. Nag-click naman yung ginawa namin. Nagbukas ang kainang ito noong December 2015. Maliit man ang pwesto, sa lasa ng kanilang mga pagkain, sure na sure daw na hindi kayo mabibitin. Ang best seller nila, ang T-bone steak. sa iba ang price 180, sa iba naman 250 or 350. May mga ganon. Yung ganito pong size ha. Pero dito, ang price po nito ay 150 pesos lang. Uy, grabe ha. Is this a joke? Tao po? Ang lambot ng steak nila, manamis-namis siya, na maalat. Well, may gravy o wala, masarap siya. Actually, no joke, pati yung gravy nila, pwede mong papakin. Parang soup, oh. Yung size ng kanilang T-bone steak, pwedeng good for 2. Pero sa katulad ko na o-order, parang good for 1 lang. Kung gusto mo mag-extra rice, naku, walang problema. Dahil lang isang rice nila ay 12 pesos lang. Compare mo sa mga ibang kainan na 25 pesos, naku. Meron din silang grilled tuna at grilled liampo. Ganito po siya kakapal, ha? Look at this. Ganyan siya kakapal. And then, of course, may rice ka at saka gulay on the side. Dito po, it's only 120 pesos. O, di ba, pwede ka pa mag-order ng drink or gusto mo pang mag-extra rice? Sa iba kasi, pag yung ganitong portion, from 180 to 200. Grabe. Guys, ang siksik ng tuna. Yung parang isang subo mo pa lang na ganyan. Ang dami mo nang makakain. Feeling ko ang secret ng kainan na to, yung pagkakamarinate nila ng bawat putahe. Guys, yung grilled liampo nila, every serving is 2 pieces. Ganito po kalalaki. And ang presyo po nito ay tumataginting na 85 pesos lang. Wow, this is good for 2. So kung orderin mo to na 85 pesos, kailangan mo na lang ng 2 kanin, 12 pesos each, 24, plus 85, 109 pesos, good for 2 na. Maglalaway na kayo na. Ang lambot, maasim, maalat, pero mas nangingibabaw yung linamnam niya. Hindi lang grilled items ang starring sa hole-in-the-wall restaurant ito. So dito naman tayo sa, naku, would you believe? Itong restaurant na to ay nagsaserve sila ng crispy pata. Normally, sa mga restaurant na merong nagsaserve ng crispy pata, mga 300 yan, 350 or 400. Pero guys, dito 185 pesos. At hindi masyadong mabuto ha. Ang sarap ng sausawan nila, matamis-tamis. Ang sarap din. Grabe. Beer nga. Mula Quezon City, tumbling naman tayo papunta sa Mandaluyong. Sa kahabaan ng kalye ng P. Oliveros, may na-discover kaming panalong kainan. Hole in the wall na minandal? Di ba parang merienda yon? Tsaka, parang gabi na magmiminandal pa ako. Naku, para talagang matapos na itong mga tanong na ito ha. Just follow me. Follow the leader. Come on. Sa unang tingin,
Aakalain mong marami lang ang nakatambay sa garahe ng bahay na ito. Pero ang totoong eksena pala rito, ang chibugan. Kaya minandal yung pangalan ng restaurant namin. It's a Filipino term, malalim na Tagalog na term for merienda. Gusto namin kasi mag-self-sustain yung bahay, kaya naisipan namin na i-convert yung garahe ng restaurant. Affordable sa lahat ng tao, at quality yung mga sinaserve namin. Not your usual minandal o merienda kasi ang hinahain nila rito. American at Italian cuisine ang bubusog sa inyo rito. Itong carbonara nila, sa totoo lang, na-attract ako dun sa plato. Parang pang hotel, di ba? Okay? Sa iba po, sa mga ibang restaurant, itong ganito kagandang carbonara, 200 to 250. Pero, dito po, sa Minandal, it's only 85 pesos. Guys, ginalingan nyo masyado. Grabe, ang sarap. Ang creamy. Sobrang sakto eh. Lahat. Hindi maalat, hindi kulang. Ang sarap ng bread nila. Itong carbonara nila, sorry hindi ako makaget over. Ang ini-expect ko kasi sa presyo ng 85 pesos, matabang-tabang, medyo kulang sa pagka-creamy. Even yung pasta, ang dami oh. Di ba? Pwede siyang good for two. Pambato ng hole-in-the-wall restaurant ito ang kanilang burgers. Kita nyo naman, siksik na siksik sa laman. Ang kanilang quarter-pound burger, extra special with matching bacon and egg. Kung ikukumpara mo to sa ibang kainan, guys, hindi to 80 pesos or 110 pesos ha. Pwedeng doble or probably 300 pesos. Look at this. Grabe, dito na kaya ako manirahan. Ang sarap ng pati, hindi siya yung dried. Naiyak ako sa sarap. Wish ko lang ma-share ko po sa inyo to. Lahat ng inad nila, sobrang okay yung combination. Ang sarap. Oh my God. The good news is, this is good for two. Hindi kailangan pumasok sa butas ng karayom para makakain ng masarap pero mura. Maliit man ang mga hole-in-the-wall na kainan, sa pagkain nila, siguradong nasa heaven kayo sa kabusugan. O diba, ang sarap ng pagkain? Naku, affordable na, panalo pa yung lasa. Kaya, yung mga naghahanap ng option na kumain or may makainan, naku, itry nyo na yung hole-in-the-wall na kainan dahil ang sarap ng food trip dito, naku, hindi pa nakabubutas ng bulsa. Ba't yung bulsa ko butas?